So, nung 1986, doon sa Davao, naka-11 na ako ng laban. Tumama ulit yung aking malaria. So, habang tumama, nagpapahinga ako sa headquarters. Yun na. Narinig namin yung balita na sunod-sunod na na-overrun ng mga AFP units dito sa Northern Luzon. Mga detachment na overrun, tumataas yung casualty. Pati company CP at saka batalyon na CP nahaharas. So, medyo umayos ngayon yung sitwasyon, tumaas yung unit sa diyan dahil sunod-sunod na laban na dinaanan ng tropa natin doon. Yung task group lang namin, yun na yung pinakamataas na score sa taon na yun Sa diyan na hindi na nakuhanan ng baril, hindi nakuhanan ng equipment ng kalaban. Upi muna. Okay, sir. Dahil yung laban doon sa 3 araw kaagad sa Ilagan yun. Sige, sir. Oh. So, yun. J3 si General Browner, ang Ranger ulit ang alam niya na pang troubleshoot sa Northern Luzon. So, inano niya ngayon yung Ranger Mountain Battalion ng Ranger na galing sa Surigao papunta sa Luzon. Habang ako papagaling doon sa hospital, pinull out na yan dahil successive yung na-overrun dito sa 5th Division area. So, pag-move niya, ako naman, na-evacuate dito sa Manila ulit para magpahinga dahil nag-recur ulit yung malaria ko. Dito na ako ngayon kinuha ng, imbis na babalik ako sa Davao, dito ako ngayon ipinasama sa Mountain Battalion at in Port SRB. Yun, yung pag-briefing sa amin, yun na, sunod-sunod, kumapal na yung mga NPA dito sa Northern Luzon, Cagayan Valley. Pag lipat namin dito sa Bulacan para mag-retraining sana, kasi ang dumating na tropa namin, 132 na lang Yung batalyon na, dyan, manpower. Bibif up sana nila, mag-retraining kami, biglang nagkasunod-sunod yung casualty doon. So, wala kaming 2 buwan dyan sa Bulacan. Kahit 132 kami. Nadagdagan kami ng bagong recruit na 50. So, halos 180. Isabela na kami. Outnumbered pa rin kayo, sir, kasi Company plus nga yun. si Kyle yan, na-interview ko, 650 yung NPA niya nung panahon na yun 180, 170 lang pala kayo, sir. Pagdating namin sa Gamo, briefing kaagad, may target na. Pagdating nyo sa Gamo, sir, bagbag kaagad, sir. Pagdating namin sa Gamo, briefing kaagad, may target na. Sinabi nila na overrun yung detachment ng PC at binalatan ng tinalupan ng yung balat ng talampakan ng detachment commander na PC at sinabit pati warik ng nag-overrun na NPA. Saan, sir? Sa Ilagan. Sa Ilagan, sir? Oo, sa area ng Bintakan. Tapos yung 21st IB may in-overrun din na detachment sa northern part ng Isabela. So pag namin doon, may binigay silang target. Andun daw yung kalaban, yung kampo doon sa mountain north side ng Ilagan. So third day kaagad, isang araw lang ang pahinga namin dahil yung unang dating namin, mag-aayos kami ng tulugan. Pangalawang araw, mag-ayos na naman ng baril at supplies, distribution. Sasabak kami sa third day. Bigla kaming pinasok ngayon doon. Sabi nga nila, doon yung kampo ng NPA. Bakit malapit sa division, hindi kaya ng division units, yung mga batalyon? Kaya halos defensive yung mga batallions pa lang, hindi na sila makakapag-ipon. And then yung moral ng tropa doon, nagre-reflect kasi ganun din yung mga tao na andun sa ospital. So anyway, nung third day, mag-jump off kami. Target nila si Kailian nga. Yung, Si Rolando Lee. Si Rolando Lee. Yung Isabela Provincial Party Committee, Iluminada Asuncion Command. Yun yung katunggali namin na yun yung base camp andon. So,
unang ano dyan, tatlong, ang plano ng batalyon, tatlong approach. Although ang company namin, tika 40. Pagtingin sa plano, sabi ko, nasa high ground yung target, uphill battle yung ano nito. Sa isip ko, free-spirited na tenyente at saka very vocal. Sabi ko kay Batcom ko si late Rafi Galvez, Sir, sir, kung paunahin nyo kaya ako sir, para kasama ako sa ano dyan. Umikot na ako sa taas, akyatan ko yung bundok doon na mabilis. Palusong ako para pwede akong bumira sa likod nila kung sakaling ma-engage yung tropa. Volunteer na ako. Volunteer ka, sir, pero anong dala mo, sir? Isang platoon, sir? O... Isang section lang. Ibino-volunteer ko. Sabi ko, ano ito, ayoko na magpagulang. Di bale na, yung prinsipyo na di bale nang maghirap, basta buhay. So kahit na malayo, kaya kong bilisan na humabol doon. Kasi ito pa lang, paakyat. So, alam ko na may malalagasan na ano dyan. Kayang i-overrun, pero kaya naman natin na tumakbo ng malayo. So, nag-isip-isip si Colonel Galvez, ito may tenyente na nagbo-volunteer. Sabi niya, o sige, baka maubos ka dahil makapal nga yung ano dyan. Sabi ko, sir, ano yan, surprise ang ano namin. So, taga-bundok naman yung tropa mo, sir. O di, kaya namin silang i-surprise na ano doon at mabilis kami maglakad, sir. Sabi niya, hindi. Para manigurado tayo, kayo na ni Lieutenant Dabalan, tig-isang section. Pati yung, so, yung CO namin, na dalawang Muslim officer, Alpasi Dabalan, ako sa Bravo, at saka yung dalawang CO namin, tigtatatlong team lang. Bali, anong nangyari sa Alpha, 21 na sila, 22 sila. Sa amin sa Bravo, 22 din. Na puro team leader na rin yung mga opisyal, pati CO. Tapos, doon, kung saan ko ibinolunteer na mag-ikot, magsimula sa Tumawini. Layo nun, sir. Oo. Familiar ako sa area, sir. Oo, akyat sa bundok, sa pinakamataas na bundok. Saka na namin mabilis na babaan sa likod doon sa ano ng sa Bintakan. Oo, sir. Dahil doon yung target. So pumayag sila. Andito ngayon sa baba sina Dobby Miranda saka si Bautista kasama yung CO nila na dalawa. Kasama yung armor at saka artillery. Andito sila sa baba. So hinintay nila na ano dyan. Nauna kami ng isang araw. Yung pangalawang araw, ay yung unang araw na pagsaksak namin, unang araw na pagsaksak namin, nakakasalubong kami ng, ano dyan, may hawak na palakol na, ano dyan, taga-agtas ng laging, kasi laging area yon. Pero nanginginig siya. So, in-interrogate namin, kinausap ko, sa Ilocano, dahil Ilocano, iba yung tao, nanginginig. Tinanong ko kung ano yan, may kalaban. Insinuated niya na meron, pero sabi niya, hindi ko na sila alam kung saan. Anyway, sabi ko, bilisan na namin. Binisan namin, in short. Nakarating kami sa taas, nakakita kami ng mga trails, laging road, na intertwined sa taas. Tapos sabi ko, ito na. Dahan-dahan na tayong pababa. Tapos nireport ka na namin sa baba na andun na kami sa tuktok. Simula na kaming baba. Nag-preposition ngayon yung tropa. Pero ang gandang forma nyo, sir, kasi talagang nandito sa baba yung ano, tapos kayo yung taga-bugaw sa taas. Long maneuver, Development sila naka-flank at saka frontal. Oo, sir. Ang NPA pala nun, pinestuhan na inaabangan itong tatlo. Pero itong kami na lumampas, akala nila pumunta na kami ng Cagayan. Kasi ang layo yung release point namin na Tumawinis, yung magsabi na kasama kami sa laban doon. Oo, sir. Oo. Kasi sabi ko nga, di bali nang maghirap, basta buhay. Tama-tama, pinasamahan ako ng tropa ni ano dyan. So pag baba namin doon, third day, ano yan, meron ulit kaming nakita na ano ng
sabi niya, siya daw ang operator ng bulldozer. May daladalang, ano dyan, may daladalang part ng bulldozer, hose ng bulldozer. Ano niya, i-repair daw yung bulldozer. Pero hinarang namin. Tinanong namin kung may nakita mga kalaban. Wala siyang masabi. Pero may nakita kaming kubo-kubo doon sa gilid. Ang ano ng mga tropa, kuwan ito, yung mga nagkakaingin o yung nag-aagtas ng kahoy. Sabi ko, tignan ninyo yung paligid. Sabi niya, sir, walang indicator. Ako ang pumunta ngayon. Naalala ko yung turo ni General Blando na kahit maliliit na papel, may indicator yan kung ano dyan. Kasi yung mga sulat daw pinupunit pagka ano dyan. Pag-ikot ko kaagad doon dahil naninigurado ako sabi ko, ano na mahirap na ipagkatiwala lang sa mga tropa lahat yung ano dyan kung hindi tayo na leaders, hindi marunong na mag-interpret. Punta ako, naalala ko yung sabi ni Colonel Blando na kahit na papel, pag napunit-punit, tignan nyo, baka may sulat yan. Tama-tama, pag ikot ko doon, may mga napunit-punit na palaran ng sigarilyo. Pag pulot ko ng isa, tiyempo, na halos 1 square inch yung papel na yun na palara, na napunit, may sulat, mapulang pagbati. Doon pa lang, indicator na sa akin. Uy, kalaban ito, may kalaban dito. So itong ano na ito, outpost ito. Sabi ko ngayon sa kasama ko, kina Dabalan at saka yung dalawang CEO namin, kumain na tayo sir na mabilis. Nagluto tayo. So ako kagad, hinanda ko na nagluto habang kami kumakain. Ang kabila, kumain muna sila bago nagluto. Kami, dahil pinakbo namin yung kanin, tapos nagluto, saka na kami kumakain. Tama-tama na pagkakain namin, luto na yun sa amin. Sila magluluto pa lang. So, sabi ko, mauna na kami kung ano dyan. Pinapahintay nila. Kasi, alas 11:30, yung kalaban, yung panahon na yun, kakain din. So, mas maganda ngayon pasukan dahil hindi sila ngayon na lahat nakaumang ng baril, nakahawak ng baril. So, bibilisan namin. Sabi ko, mauna na kami. Kayo, sumunod na lang kayo. Ang ano ko dyan, yung pang-surprise doon sa... Kasi alam mo sir, positive na. Oo, sa baba. Hinintay namin ng konti kasi ayaw nilang magpaiwan. Hinintay namin ng konti. Tama-tama na kumulo yung ano dyan, hindi pa nain-in yung bigas nila. Bit-bit na nila dahil pababa na kami. Susunod. Pagdating nga namin, tama-tama na narinig na namin na may nag-iingay na. May boses ng mga babae. So, kala nila normal lang sa mga kasama namin. Sabi ko, hindi. Walang babae na nagkakaingin dito sa gitna ng bundok. So, malamang nakasama yan sa grupo. Anong feeling sir nung makarinig kayo ng boses sa bundok na instinct alam mo kalaban yun? Oh, ay sus, nung pagdinig pa lang namin ng ano dyan, pagdinig ko na, sabi ko, ito na. Mauunahan na natin sila. So, high moral na kami na hindi kami yung inaabangan. Kasi masaya sila. Ano dyan, masosorpresa na namin sila. So, makaka-score na kami. So, pinano ko agad, yung mga SOP natin, ito, mabilis. Nag-review na kami, nag-coordinate na kami. Sigurado na ito, na kalaban. At mauunahan na natin sila. So, kami ang mauna. Ako na, para hindi babagal yung ano dyan, at saka yung interpretation, yung lead scout, tapos ako yung sumunod as observer at saka interpreter. Kasi kung meron kaming makita, may ano namin kaagad dahil sabi ko, ano na ito, mahirap ipaubaya kung average yung ipasama mo doon. Sayang, hindi mo ma-maximize yung surprise. So as a leader, pag mas alam mo, di ikaw na yung sumama na sa lead scout. So in short, sumama na kami. Nagapang namin. Tama-tama, may nakita kami kaagad na kubo-kubo sa rear na outpost na nakaganyan. Sininyas na namin. Tigil na yung mga nasa likod. Tapos, pinuntahan namin sa lead scout. Pagdating doon na ano dyan, may backpack na 2. Tapos kinapa, may bala na ng carbine, may bala na ng AK. Nako, eto na.
Okay, ano na, co-coordinate sana kami para mag-skirmish. Dumating na yung kalaban na yung may detachment doon. Kasi doon sa gilid niya, may water point. Yung third man namin, nakita may bata na nag-igip. Tapos sinutsutan niya, tapos pinapaakyat niya. Yung bata tumakbo doon sa kabila, sa kalaban, na nagsumbong. Kaya pabalik ngayon yung dalawa para i-verify. Dahil nasutsutan ng ano dyan. Ayun na. Kasi yung tropa mo, sir, nakita niya yung bata, alam niyang hindi Hindi nila kasama. tropa. Oo. Hindi kadwa. Oo. Tapos imbis na matapang din yung bata, kaya tumakbo eh. Hindi niya, ano dyan, hindi lumapit sa tropa namin. So, tumakbo doon. Ayun na. Pagdating ng ano dyan, nagbakbakan na. Di, tama-tama yung dalawa naman na parating dahil magbe-verify pa lang, unang buga namin, nabagsak na yung dalawa. Tapos, yun na. Sunod, hindi pala namin alam. Sa gitna na kami ng main camp. Ay, guy. Kasi sa gitna na daanan na yan, may mga nakakampo na dito. Meron dito. May knoll dyan. Dyan na sila kumakain. Yan yung sentro. Tapos, nung nag-start na yung bakbakan, pagkaraan ng 10 minutes, meron na, nag-envelope na sa amin. Inabakbakan na yung likod Ilan namin. lang kayo napasok sa gitna, sir? So, lahat naman kami andon. Kasi Sir Dave, sir, yung buong tropa Oo, niyo, sir, yung buong mahigit na 40, kami yung andon. Nung inulan kami ng bala ng rifle grenade, yun, nawundedan kaagad kami ng masfire. Doon ko natutunan yung masfire na nagamit ng kalaban na yung biro mo yung sa dami ng pinaano sa amin nawundedan kami kaagad ng 6. Puro shrapnel. Isa lang yung may daplis sa ulo na rifle. Sa ano dyan. Bigla kami ngayon nagtakbuhan sa yung marami ng tropa nagtakbuhan na sa kakahuyan. Nag-cover na sa malalaking kahoy. Yung sa laging road, yung wounded, ako ang kasama na lang doon. Kasi kami yung nauna, kami pa yung natamaan. Tinano ko ngayon na kailangan i-supervise ko na mag-withdraw sa likod. Lalo na ngayon si PF, si Private Castillo na nadaplisan sa ulo na profusely bleeding. Tumitingin sa akin tapos namumula. Ay sabi ko, ano ka? Doon ka sa likod. Akala niya fatal. Ay sabi ko, hindi. Nakakapagsalita ka pa. So, ibig sabihin niyan, hindi pa nasira yung utak mo. So, punta ka sa ano dyan. Yung baril mo, palit na tayo. So, nagpalit kami ng yung isang ano doon. Tapos yung isang na warshock doon, dahil first time niya nga, dahil yun yung kasama sa bagong recruit, hindi na makaputok. Pero namumutla na. Tinuro ko, paano ano yung baril niya. Pumosisyon siya, kalabitin niya lang yung ano dyan. Tapos, isunod-sunod niya lang ng paisa-isa. Saka na lang bumalik yung kulay niya. Kasi na-shock, private na first time na ano dyan. Yun na. Kasi kung evacuate ko siya, baka hindi niya ma-overcome yung shock niya. Kaya, Na-overcome nga niya, sir. na-overcome niya. Dahil nung pumutok na siya, bumabalik na yung kanyang ano dyan. Huwag mo lang ubusin yung bala mo. Kinaano ko. Nag-evacuate na yung wounded, pati yung radyoman. Tapos kami ng dalawa, maya-maya, tuloy na yung laban na hindi na ano dyan. Yung dami ng pag-clear doon sa laging road, ang dami pang hindi pumutok na bala ng rifle grenade at saka 203 ng kalaban. Sabi ko sa ano dyan, tingnan nyo yung wounded dyan at ano dyan. Tapos bumalik kayo, mag-preposition dito sa gilid. Pero bago mag-preposition, yung natutunan ko na yung pala, yung mga dad, yung iba dyan, konti na lang galaw, pwedeng pumutok. Since nasubok ko yan sa Davao nung ano dyan na meron akong ibinato, di pa umabot ng 10 yards, sumabog. So alam ko na-review ko ngayon yung ano doon sa ano dyan, na may
30 na yung ano niya, yung arming distance niya or yung rotation niya. So, para maklear yung posisyonan namin, para establish namin yung defensive position namin, di ako nang kumukuha doon sa mga dad. Hawakan ko na ganyan, ensure na hindi matilt o gumalaw, tapos ibato ko sa baba. Dads na 2 o 3, O sir. mga that's na 2 o 3. Eh, sa ano dyan, mga siyam siguro ibinato ko, 2 yung pumutok na ano dyan. So sabi ko yun yung kulang sa arming distance niya. Malapit na indicating na malapit na yung bumanat sa amin. Pero sa kapal ng kahoy, sa palitan ng putukan namin, para yung kahoy ang nabubutas at saka mga dahon. Tama-tama na may chopper na dumating. Nung nakita nila, nag-send sila ng air support. Nababawakbak na rin sina Lieutenant Dabalan sa likod. Ano dyan, kami sa harap. Mag-aalas 5 na yung ano dyan, may chopper. Pinapa-establish yung position namin. Yung pala yung nabangga namin na Iluminada Asuncion Command ni Rolando Lee. Eh, kaya hindi kami bibitawan, marami pala sila sa amin. Tapos yung ano na yan, hapon na yan, sabi ko, andito, putok sa kaliwa, putok sa kanan, sa unahan, hindi kami makaabante. Kasi yung kalsada na papunta doon, bago may knoll doon sa unahan, eh, nakapwesto na yung machine gun nila. So, hindi ka makatawid, bagbag ka agad. So, yun yung stalemate namin sa hapon na yan. Yung dumating yung chopper, para establish yung ano namin, position namin, naglagay kami ng panel. Yung arrow niya, tinuturo yung sa gitna ng logging road, tinuturo namin saan yung nakalaban namin. Sa kabila naman, andon sila sa open terrain yung iba ng mga NPA sa Kugunan, na may kahuyan na hill doon. Dumating yung chopper, nagkakaway sila. Nagpapanggap sila na parang sila yung mga government forces. Ganong katigas din ng mga NPA pala nung panahon na yun, sir. Para lumapit sana yung helicopter bago nila pabagsakin, bagbagan. Eh, nung nagko-confirm yung helicopter, nasagot ng radyoman namin. Sabi ko, hindi yan ang ano dyan. Andito kami sa kahuyan, makita niyo yung arrow. So kung makita niyo yan na nasa open yung iba, na kumakaway, kalaban na po yan. Kasi walang kumakaway sa amin. Kami sa loob, napalagitnaan kami. So, yung helicopter pilots, high moral sila dahil sabi niya, yung first time doon sila nakakita na may kalaban na dyan, nasa open terrain na kumakaway. So, umikot, tapos binagbagan na nila yung kumakaway doon, nagtalo na. Doon namatay yung finance officer ng NPA dahil kasama sa tumalon sa bangin. Kasi kailangan nila malansihan nila yung Air Force na pilots. Eh, buti na lang na describe namin kaagad na andun kami sa Sagingan, ay sa Kakahuyan. Pangalawa kasing ganyan na inabot sa Davao, may experience din kami na ganyan ni Julius. Sa Sagingan naman kami, yung kalaban, doon din sila sa kahoy. So sa amin kami, walang kahoy sa area namin. So kung Sagingan yan, kalaban yan. So the same na situation, kaya na ano dyan, na importante sa tropa na ma-describe nila yung environment nila against sa environment na nakikita na nare-report ng air support. So doon ng ano dyan, inabot kami ng 4 na araw na laban doon. Tuloy-tuloy yun, sir. Hindi rin nag-disengage yung kalaban, sir. Basta-basta. Gabi, meron pa rin pumuputok. May double action pa silang bala na nagagamit. So totoo ba yung kwan ni Colonel Marcos, sir, na sina-interviewin si Colonel Marcos na kasi kaya nandyan yan, ayaw umatras dyan because of the lagging? Area, dahil ang nagdadala ng mga supplies nila sa taas, yung logging truck. Kaya andun yung logging. Doon sa area na nga na napasukan namin, bawat truck, yung NPA ang naniningil at saka yung kabig ng mga NPA din ang naglalaging para ibenta sa truck. Kumbaga, kontrata na nila. Bukod doon.
Ibig sabihin, sir, NPA na ang naglalaging, no? Oo, sila na yung nagdadirect kasi meron kaming naabutan ng mga lamesa na andun yung kinocompute ng NPA yung ilan yung mga, may lagpan kami naabutan kasi doon nung mga sumunod na ano dyan na yung lagpan, may listahan ng mga NPA na ano doon. So yung outpost nila, pagdating ng laging truck o di kargahan, babayad sa kanila. O control na nila yung area kasi baka may pumasok na naman na civilian na ano dyan, maisusumbong dahil andon sa guerrilla base nila eh. So, totoo yan. Yun yung ano ng ayaw nilang maalis yung logging dahil yun naghahatid ng logistics nila sa taas. So bilang Pangalawa. bilang isang young lieutenant, hindi ka na masyadong young lieutenant doon, sir, di ba? Parang medyo ano na, Mag-first lieutenant. first lieutenant na, sir. Ano yung formative lessons mo doon, sir, sa Isabela? Initial engagement mo sa Isabela, sir, na that you will that defined you also, sir. Yun yung ano dyan, na ang logging doon, kahit yung illegal logging doon na ano dyan, eh mga politiko at saka yung mga ilang mga nasa gobyerno ang nagpapatakbo rin, ang kumikita doon. Yung bala rin na at saka baril na nagagamit ng kalaban, sa kanila rin kinokota ng mga NPA. Pero buhay sila, yung logging, dahil pinapayagan ng NPA. Pangalawa, sinusuportahan din ng mga negosyante at saka mga politiko dahil doon sa laban sa kalikasan, pinayagan nila dahil kumikita rin sila. Kahit na nung panahon ni Cory, meron ng lagban, hindi nagkakalagban sa Isabela. Dahil sa pamilya ng mga politiko doon, na sila mismo ang pinuno ng mga laging companies o laging concessions doon. Meron kaming mga na-recover na document. Lalo na yung dating yung former governor ng Isabela noon. Binibigyan kami ng bigas from time to time para lang suporta daw sa tropa. Pero nung na-monitor naman namin sa kabila, nagbigay siya ng 100 na sapatos na Adidas at saka 7 baril. Doon nabuo sa amin bigas. Sa kabila, yung pangpatay sa amin. So naisip ko tuloy, para kaming baboy pala dito na pinapakain ng pigs, pero yung pangkatay sa amin na baril at saka dyan, doon na sumagi sa isip ko na hindi na to. Kaya doon, medyo nagsimula na ako mag-alburuto. Hindi na tama ito. Yung mga political leaders, kunwari takot sila sa NPA, pero binibigay nila yung mga bala at saka baril doon. Bigyan kami ng bigas, kunwari, dahil susuportahan nila yung government forces, pero for me, para kaming baboy. Feeds ang binibigay sa amin, sa kabila yung pangkatay sa amin. So yun yung doon na tangina itong mga nag-i-sponsor ng logging at saka tangina itong mga negosyante na dyan na imbis na tulungan yung gobyerno, sila pala yung nagpapalakas sa armado na sa area.